Praise the Lord. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. So meron na naman tayong bagong video ngayon na gagawin. At nawa ang Panginoon ay gabayan tayo. Amen. So ang schedule natin ngayon ay week 4, day 5. Amen. Babasahin ko na yung mga Bible verses natin. Matthew 5:7. Blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. So mercy pa rin ang pinag-uusapan natin. Dito mga nakaraang araw, pinag-usapan natin ang mercy o kaawaan na nanggagaling mula sa Diyos. Ng ating Diyos ay mayaman sa kaawaan. Pero ngayon, medyo pumihit tayo. Mapapansin nyo. Dito ang mercy ay galing sa atin. Galing sa mga believer. Kung paano ang ating Diyos ay mayaman sa kaawaan. Ang mga believer, ang mga anak ng Diyos, dapat ganyan din. Sapagkat napakalaking kabaliktaran kung ang Diyos ay mayaman sa kaawaan at ang kanyang mga anak ay walang ganyan. Parang hindi tumutugma. So, ang ating kaawaan ay dapat isang kahayagan ng kung ano ang ating Ama. Ang ating Ama ay isang Diyos na mayaman sa kaawaan. Kaya dapat tayong mga anak niya, ganyan din. Pero maganda yung sinabi rito. Sabi niya, blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Ang ganda nito. Kung ikaw ay maawain, anong mangyayari? Ikaw ay makakasumpong din ng kaawaan. Kailangan natin to. Para bang kung ano ka, o kung ano ang iyong pinapakita, ginagawa, yan din ang tatamuhin mo. Ang kaawaan na kailangan natin, hindi ko naman sinasabing mula sa tao. So, minsan kailangan din natin yan. Pero lahat ng kaawaan ay nanggagaling sa Diyos. Nanggagaling ito sa Diyos. At yung buhay kasi ng mga believers, sinasabi ko nga ito ay sowing and reaping. Pag ikaw ay naaawa, maawain, magtatamo ka rin ng kaawaan. Hindi lang sa Diyos, kundi maging sa kapaligiran mo. So, kailangan natin yan. So, hindi ba? Sowing and reaping. Di ba? Para pang si Paul, sinabi niya, kung nagbibigay ka, tatanggap ka din. No? Sabi niya, ang mga naghahasik, okay, ay aani. Para bang ganyan yung buhay. Bakit walang naaawa sa'yo? Kasi hindi ka din naaawa. Wala kang awang tao. Kaya hindi mo rin natatamo ang kaawaan ng iba o kaawaan mula sa Diyos. Kaya ganyan yan. Kaya ang blessing ng pagiging maawain ay ang pagtanggap din niya ng awa. At ang pagtanggap natin ng awa ay sa maraming aspekto rin ng ating buhay. Amen. 2 Timothy 1:16. So maganda itong verse na ito. Nahipo ako dito. May the Lord grant mercy to the house of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chain. So dito binanggit ang isang tao. Siyempre believer ito, si Onesiphorus. Si Onesiphorus, pwede kong sabihin, hindi naman masyadong kilalang believer yan noong panahon ni Paul. Parang isang maliit na believer lang yan. Sapagkat dito lang halos natin nakita o nabasa ang kanyang pangalan. O baka meron pa sa iba, pero wala namang mga spiritual accomplishment. Pero binanggit siya ni Paul. Nang ibig sabihin, si Onesiphorus ay nasa puso ni Paul. At nagkaroon din siya ng panalangin para kay Onesiphorus at sa kanyang sambahayan.
Ano ba ginawa ni Onesiphorus? Ito ay isang pagpapastol, gumawa siya ng isang pagpapastol sa lingkod ng Panginoon, sa alipin ng Panginoon, sa apostol, na walang iba kundi si Pablo. So, ibig sabihin si Pablo nahipo siya sa pag-aarugang ginawa ni Onesiphorus sa kanya. At ito ay sa panahon ng kanyang pagkakakulong. Kasi si Paul, nakulong siya eh. Nakulong siya. Hindi naman siya gumawa ng krimen. Nakulong siya dahil related ito sa kanyang pagiging believer. Sobrang tapat niya sa Panginoon. At yung kapaligiran noon ay mahigpit na nagbabawal, no, sa mga mananampalataya na gumawa para kay Kristo. Kaya nakulong si Paul. At hindi lang siya nakulong. Siya ay nakulong at nilagyan ng kadena. So ngayong panahon na to, halos hindi na ginagawa yan. Kinukulong ang tao pero hindi na nilalagyan ng kadena. Siguro kadena yan sa paa. So ganyan ang mga bilanggo noon. No? At sa mata ng tao, nakakahiya na ang iniisip nila, ay kriminal ito. Minsan pag nilipat nila yung mga bilanggo, nakakadena, alam ng mga tao, ano yan, mga preso yan. At mga walang kwentang tao yan. Yan ay mga salot ng lipunan. So ganun ang konsepto. At nakakahiya na maging close ka sa mga ganitong klaseng tao nung panahon na yan. Minsan, may ganyan din ngayon. Pero si Onesiphorus, hindi niya kinahiya si Pablo. Wow. At pwede ko sabihin, nung panahon na yan, si Pablo ay nasa isang kawawang sitwasyon at nangangailangan ng aruga. Pero sa pananaw ko, walang maraming believer na pumansin sa kanya nung panahon na yan. Walang masyadong nagpakita ng pag-ibig kay Paul. Pag-aaruga, pagtutustos, pagdamay. Pero si Onesiphorus, sabi ni Paul, na-refresh siya sa ginawa ni Onesiphorus para sa kanya. Kaya dahil dito, sabi ni Paul, nawa gawaran ng kaawaan ng Diyos si Onesiphorus at ang kanyang sambahayan. Amen. Amen. Kaya sa 18, sabi niya, may the Lord grant him to find mercy from the Lord in that day. And in how many things he served me in Ephesus, you know best. So, ayun pala tuloy-tuloy na tinustusan siya ni Onesiphorus, pinaglingkuran siya, at maski nung hindi pa siya nakakulong, inasikasyo na siya ni Onesiphorus. So, di ba, nakakahipo na ang isang lingkod ng Panginoon, inasikaso ng isang maliit na kapatid ng buong puso at katapatan. Kasi yung mga lingkod naman ng mga Panginoon, lingkod ng Panginoon ng mga panahon na yan, talagang sila ay nabubuhay mula sa pag-aasikaso ng mga banal. Kaya mayroong mga special na mga banal na napaka-maasikaso sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya napaka-touching ito. At ang maganda rito, binanggit ni Paul, on that day, ang ganda, sabi niya, nawa tumanggap siya ng kaawaan sa araw na yaon. Araw na yaon. At alam niyo ba kung kailan yung araw na yaon? Yun ay ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. At ito ay mangyayari sa saluklukan ng kanyang paghahatol. Diba? Sa luklukan ng paghahatol ng Panginoon, ano meron dyan? Paghahatol. Pahatulan tayo ang ating mga kakulangan, ang ating mga kasalanan, ang ating mga failure, kabiguan. Hahatulan tayo. At syempre, pag sasabihin mong kahatulan, ito ay batay sa katwiran. Ang Panginoong Hesus, ang hukom
na uupo sa luklukan ng kanyang paghahatol. At sinasabi natin, pag ito ay hukuman, anong meron dyan? Katwiran, mali, tama, ayos, hindi ayos. At sa panahon na yan, magiging mahigpit ang paghahatol. Kaya nga sinasabi ko lahat tayo, kailangan sinasagawa natin ang ating kaligtasan na hinahanda natin sa panahon ng pagdulog natin sa luklukan ng paghahatol. Pero, bagamat binabanggit ko, ang paghahatol ay batay sa katwiran. Pero ito, sinabi ni Paul, nawa magkaroon siya ng awa, makasumpong siya ng awa in that day. Oh, di ba? So, pwede ba yan? Pwede. Pwede yan. Ang hukom ay ang Panginoon. Bagamat makatwiran siya, okay, may mga panahon siguro o may instances, maging sa panahon ng kanyang paghahatol, igagawad din niya ang kanyang kaawaan. Kaawaan. So, naniniwala ako, yung mga nahabag ay magtatamo rin ng kaawaan sa panahon ng paghuhukom. Halimbawa, ito illustration lang. Dapat sa'yo tumanggap ng 50 palo. Pero maawain kang tao. Okay, nahabag ka, pinakita mo ang iyong kahabagan, so sasabihin ng Panginoon, mahahabag din ako sa iyo ngayon. Hindi na 50 ang ibibigay sa iyo. May tawad. Anyway, ito ay batay sa katwiran at kaawaan. So, isipin mo, sa panahon ng katwiran, papasok pa din yung kaawaan. Yun ang sinabi ni Paul Di ba? Magtamo ng kaawaan in that day. Di ba? Malay mo. Konti na lang. Dapat makakapasok ka na sa kingdom. Pero nagkulang ka. Naalala ko nung panahon ng examination ng bar exam. may mga kinikwento sa amin kasi yung apo ko naging lawyer. Sabi niya may mga kilala siya. Ano na lang, by points lang, lumaglag. 0.1. Sayang, nalaglag pa. 0.1 na lang, hindi nakapasok. Di ba? Isip niyo yun? Baka ikaw 0.1 na lang, pasok ka na sana, hindi ka pa nakapasok. Pero sabi sa'yo ng Panginoon, dahil maawain ka, go ka na. So, ganyan din yan. Yung awa, malaking bagay ang pwedeng gawin sa atin ng awa natin sa panahon na ito, on that day. Sino bang tao ang nakakatiyak na siya ay aaprubahan ng Panginoon? Wala naman talaga nakakatiyak Pero kahit paano, ang kaawaan ay nagbibigay ng edge. Gamitin ko salitang edge. Pero kailangan, isagawa mo talaga yan. Baka naman napakalayo ng score mo Aasa ka lang sa awa. Amen. Okay, so, magbabasa na ako. To be righteous is to give one what he deserves. But to be merciful is to give someone better than what he deserves. For the kingdom of the heavens, we need to be not only righteous, but also merciful. If we are merciful to others, the Lord will grant us mercy, especially at His judgment seat. Yan yung sinasabi natin. Pwede magkaroon ng mercy at His judgment seat. Amen. Gusto kong mag-set ng mga ilang bagay tungkol dito. Kasi ang pinag-uusapan dito ay judgment.
Panahon ng judgment. Siyempre, ang panahon ng judgment ay nakakatakot. Kikilabutan ka dyan. Sapagkat dyan igagawad ang iyong future sa mga bagay ng judgment. Hindi ko alam ang feeling ng mga tao na humaharap sa mga hukuman. Hindi ko alam. Wala akong ganyang experience na hinabla ka, no? At nandiyan ka sa hukuman, no? At nag-iisip ka, ano kaya ang magiging resulta nito? Nakakatakot yan. Lalo pa, ang judgment seat of Christ, hindi ko kayo tinatakot, pero hindi biro yan. Pero ang gusto kong i-share ay ganito. Bukod sa judgment seat of Christ, meron tinatawag na throne of His glory. Kasi kapag malinaw kayo sa Biblia, meron tatlong judgment sa Biblia. O, idadagdag ko na ito. So sa mga believer, ito yung judgment seat of Christ. Sa mga unbelievers, yan yung white throne. At sure ang decision dyan, lake of fire ang hatol dyan sa white throne. Ano naman yung throne of glory? Ang throne of glory ay ganito. Pagbalik ng Panginoon, pagbalik niya, madadatnan pa niya ang marami mga bansa. Pag tinawag na bansa, ito yung mga taong buhay pa sa panahon na yan, pero wala silang buhay ng Diyos. Hindi sila mga believer at hindi sila mga anak ng Diyos. Wala silang buhay ng Diyos. So pag wala kang buhay ng Diyos, anong destination mo? Lake of fire. Kaya lang, pagdating ng Panginoon, buhay pa sila. Buhay pa sila. Mga nation, mga unbeliever na buhay pa. Anong gagawin ng Panginoon sa kanila? Gagawa siya ng paghahatol sa mga nation pagbalik niya. Para mas maintindihan nyo, sana may konti kayong kaalaman, pumunta kayo sa Matthew 25. I think itong scenario na ito ay nag-uumpisa sa verse 31, kung hindi ako nagkakamali. Onward hanggang more than 40. Basahin nyo yan. Na kung saan bumalik ang Panginoon, sinet niya yung kanyang throne of glory, hinatulan niya yung mga bansa. Paano niya hinatulan ito? Pinahinati siya sa dalawa. Sa tupa at sa kambing. Tupa at kambing. Ganyan ang ginawa ng Panginoon. Una, hinatulan niya yung tupa. So, ano sabi ng Panginoon? Dinamitan niyo ko, binihisan niyo ko, binisita niyo ko. Ibig sabihin, kinaawaan niyo ko. Okay, nung panahon na ako ay nakakulong, walang damit, walang makain, inaruga niyo ako, sabi ng Panginoon. Ano yan? Yan ay mercy na ipinakita nitong mga tupa na mga unbeliever, pero nagpakita sila ng ganyang kaawaan. So sabi na, Panginoon, kailan namin ginawa yan sa iyo? Sabi ng Panginoon, ito ay ginawa nyo sa mga maliliit na mga tao niya. Kailan nangyari yan? Yan ay nangyari sa panahon ng Great Tribulation. Sapagkat sa panahon ng Great Tribulation, marami mga believer ang maiiwan dito. Magiging mahirap sa kanila ang buhay sa panahon na yan. Wala silang tatak. Sila ay sobrang hirap, dadaan sa matinding kapighatian. Pero itong mga nation, maaantig ang kanilang mga puso, maaawa sila, tutulungan nila itong mga believer sa panahon na yan. Sila ang mag-aalaga. At dahil sa ginawa nila, ito ay tatanawin ng Panginoon na malaking bagay na pinakita nyo ang inyong kaawaan. Anong gagawin ng Panginoon? Ipapasok sila sa kaharian. Hindi sila itatapon sa lake of fire. Ipapasok sila sa kaharian at magiging bansa sa loob ng kaharian. Alam mo yung nabasa ko to, may pag-asa pala itong mga nation. Kasi ang concept ko, wala kang buhay ng Panginoon. Unbeliever ka. Lake of fire ka. Pero hindi. Dapat ganun. Pero hindi.
Dapat sa lake of fire, pero hindi. Bakit? Dahil awa. Nagpakita sila ng awa. Ang laking bagay ng awa. Hindi kinalimutan ng Panginoon yan. Bagamat pagpasok nila sa kaharian, wala silang ranggo. Hindi sila mga co-king sa millennial. Hindi sila mga magiging hari. Sila ay magiging bansa. Mas mainam kaysa sa lake of fire. Di ba? Di ba? Ang laking difference. Bakit? Dahil sa kaawaan. So, hindi ko alam kung alam niyo yung mga ganyang kwento sa Biblia. No, pero mainam, malaman nyo ang epekto ng kaawaan. At yung mga kambing, kabaliktaran. Hindi sila nagpakita ng awa. Hindi nila inaruga yung mga believer na naiwan ng panahon na yan. Kaya sila ay inilagay sa lake of fire kasama ni Antikristo. At sila yung unang dinala sa lake of fire. Buhay. Bakit ko kinikwento to? Kasi ang topic natin ngayon ay kaawaan. Na ang iyong mga kaawaan na ipinapakita sa panahon na ito, lalo na sa mga banal, ay hindi kakalimutan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayo makasarili. Huwag tayo makasarili. No, ang kaharian ngayon ay kaharian ng kaawaan. Hinihiling ng kaharian ang ating mayamang awa sa panahon na ito, lalo na sa ating mga kapatid. Di ba? Nagpapatawad tayo. Hindi natin sila kinukondena. Kumisan, ang hirap ng kalagayan natin. No? Pero, ang awa natin hindi nawawala. Pagpapatawad, pagbibigay, binibigyan ng pagkakataon, no? Imbis na magalit tayo, no? Ang awa pa rin na nananaig. Kaya, wag kayong magpakita ng lupit sa mga kapatid. Huwag ninyo silang maltratuhin. Hindi ka mabuting kapatid. Huwag kang sumama sa amin. Huwag kang humalo dito. Ayaw namin sa'yo. Naku, pag ganyan ang ugali mo, mawawala ang awa ng Panginoon sa iyo. At hindi lang sa iyo, pati sa sambahayan mo. Amen. Kaya seryoso to. Seryoso to, mga kapatid. So, magbabasa na ako. Amen. In Matthew 5:7, there is the promise that those who are merciful shall receive mercy. Therefore, although we should be strict in dealing with ourselves, we should be very merciful in dealing with others. Amen. This is not an outward matter. It is a matter related to our inward being. So, kasi sa ating sarili, minsan wala tayong ganyang awa eh. Kaya sabi niya, ito ay bahagi ng ating panloob na tao. Ipanalangin mo, makonstitute ka ng Panginoon. Ang mga tao na constitute ng Panginoong Jesus ay maawain. Malambot ang kanilang puso, nagbibigay sila, nagpapatawad sila, nagshe-shepherd sila, hindi sila nagkukondena. Sapagkat alam nila na ang kaawaan ay may gantimpala. Pero sa sarili natin, dapat stricto tayo. Dapat matuwid tayo sa ating sarili. Pero hindi ko matuwid ka, stricto ka, hindi ka na maaawa sa iba. Sa sarili ko nga, hindi ako naaawa eh. Pinipilit ko maging perfect eh. Tapos kayo, ganyan kayo. Wow. Huwag kang ganyan. Dapat ganyan ka lang sa sarili mo. Pero sa iba, hindi tayo pwedeng ganun. Sabagat kung ganyan tayo, ka-stricto, kalupit sa ating mga kapatid, dadating ang araw, wala ng tao yung eklesiya mo. Baka ikaw na lang nandiyan. Amen. Amen. Mercy accommodates people more than grace. For example, to give money
to a friend is grace. But to give money to a beggar is mercy, because a beggar is totally unworthy of the grace that we should give him. Amen. So, naiintindihan natin. Kadalasan, mabuti tayo doon sa mga maaayos. At ano naman sila? Worthy naman na tanggapin nila yung ating mga pagkilala, pag-aasikaso, kasi maayos sila eh. Eh yan ay bahagi din ng kaharian. Kailangan tinutumbasan din natin ang mga maayos na sitwasyon ng mga kapatid. Irerespeto natin at madalas sa eklesiya, nagbibigay tayo sa mga maayos. Itong kapatid, maayos ito. Tulungan natin to. Naalala ko, may isang church akong napuntahan noon. Napakabuti ng mga kapatid sa mga kapatiran. Sinasabi ko nga. Kung minsan sa loob ng isang buwan, napakaraming packages ng tulong ang binibigay nila sa mga kapatiran. Kasi ang feeling nila, dapat tulungan itong mga kapatid. Pero kung nagkataon sa loob ng eklesiya, merong mga tao na hindi ganyan kaayos. Tutulungan mo pa ba? Bibigyan mo ba? No. Kailangan mag-break tayo. Kaya sinasabi sa atin, ang pera, binibigay mo sa kaibigan mo. Pero sa mga pulubi, minsan hindi mo binibigay kasi hindi mo naman sila kaibigan. At parang hindi karapat-dapat. Kasi madumi sila, wala silang magagawa para sa'yo, hindi ka naman nila matutulungan. Kaya meron kang mga motto. Bigyan ko yung mga taong matuwid. Diba? Kumisan nga sa church, meron mga hindi na nagtatrabaho. Sabihin mo ba, ang lakas pa ng katawan nito, hindi na nagtatrabaho. Kakatamad bigyan. So, isang ganun. Maski sa daan, ganyan din eh. Makikita natin, marami mga malalaki katawan, malalakas, humihingi. Kaya sinasabi natin sa sarili, lakas-lakas nito. Hindi magtrabaho. Pero pag malambot yung puso mo, tulungan din natin ito. Nilikha din siya ng Diyos, tulungan din natin. Diba? Maawain tayo. Minsan maski sa hayop. Hayop. Yan? Hindi mga tao yan. Pero kailangan din nila ng awa. Mga hayop na minsan nagkalat sa daan, naaawa ako. So, ganon. So, kailangan yung puso natin malambot, maawain siya sa lahat ng pagkakataon. Amen. Amen. Someone who lets the heavens rule is gracious to those who are proper and worthy of grace, and also shows mercy to those who are improper and unworthy of grace. To be righteous is to make demands and to be strict. But to be merciful is the opposite. Amen. Kasi yung kaharian ngayon ay ruled by heaven, kaya kingdom of the heaven siya. Bakit? Kasi pinamamahalaan ng kalangitan ang kaharian ngayon. Kaya sa loob ng pamamahala ng kalangitan, tama lang na yung mga matuwid at istrikto ay meron tayong pagpapahalaga sa kanila. Pinapahalagahan natin sila. At syempre, lalo na yung mga kapatid na nagsiserve, gusto natin na maayos sila, gusto natin na istrikto sila, maganda ang kanilang character, at somehow, itong mga ganitong bagay, malaki ang pagpapahalaga natin at bine-bless din naman natin sila. Pero ang kingdom of the heavens, meron din siyang isang panig na kailangan magpakita ka rin ng awa doon sa mga hindi maayos, doon sa mga hindi karapat-dapat. Kailangan mo ring magpakita. Kaya balanse. Balanse tayo. Unang-una, stricto ka sa sarili mo. Di ba? Maayos ka, matuwid ka sa buhay mo. Kailangan natin yan. At pangalawa, yung mga taong maayos, stricto,
Ibig sabihin, pinapahalagahan din natin sila. Lalo sa church life, yung mga kapatid na nagsiserve, gusto natin, righteous sila, hindi sila sinungaling. At tama ang kanilang mga ugali. Di ba? Nakikita mo sila. Gumigising na maaga, naghahabol sa Panginoon. Di ba? Parang nakaka-encourage din sila. Pero meron naman mga iba sa church. Ayoko na magbanggit ng mga kung anong ginagawa ng mga poor sa karakter. Ayoko na. Pero, wag mo silang i-despise. Secretly, mula sa ating kaawaan sa kanila, ipag-pray natin sila. Alam niyo, minsan ang isang paraan ng pagpapakita ng kaawaan, nananalangin tayo para sa mahihina, para sa mga hindi maaayos na kapatid, at mga kapatid na kuminsan sa church life, nadi-despise din sila. Di-despise. Walang pumapansin sa kanila. May ganyan ba sa lugar niyo? May mga kapatid na wala nang gustong pumansin. Kailangan kaawaan din natin sila. Kapag ang puso ng Diyos ay mayaman sa kaawaan. The result of being merciful toward others is that God shows mercy to us. So, ang ganda niyan. Nagpapakita ka ng awa sa iba, ang Diyos nagpapakita din ng awa sa iyo. Akala mo lang minsan, sila ay kaawa-awa, ikaw ay hindi. Mali ang ating pananaw. No? Kaawa-awa ang iba, tayo din naman eh. Di ba? Kung may liwanag ang Panginoon sa iyo, makikita mo yung sarili mo. Wretched ka rin. Amen. God treats us according to how we treat others. If we have mercy on others, God will have mercy on us. So, maganda yung sinabi niya. Ang pagtrato ng Diyos sa atin ay depende kung paano natin tratuhin ang iba. Nagre-reflect kasi yung ating pagtrato sa iba sa pagtrato ng Diyos sa atin. Alam mo, minsan may reklamo ka. May reklamo ka. Bakit yung mga kapatid hindi ako nginingitian? Alam mo ang dahilan? Kasi hindi ka naman palang ngiti. Kaya wala na rin ngumingiti sa iyo. Kaya reflection siya ng kung ano tayo. Naalala ko, although hindi naman ito masyadong related sa topic. May isang sister na pumunta kay Brother Lee. Nireklamo niya asawa niya. Asawa ko. Halos hindi nagbibigay ng pera sa akin. Tinitipid ako, kinukuriputan ako. Minsan, eksakto lang ang binibigay. Sabi niya, nagreklamo siya. So, si Brother Lee, alam niya yung sitwasyon nitong sister. Sabagat siya ay walda sa pera. One day millionaire siya. Hindi siya marunong mag-budget. At dahil dyan, yung asawa niya, stricto na. Inaano na siya, kinokontrol siya. So, ibig sabihin, kung ano ka, yun ang natatanggap mo. At ang Diyos natin ay nagsasaayos ng kapaligiran upang tratuhin ka ng kung ano ka. So, ganun yan. Amen. So, kung hindi ka maawain sa iba, hindi rin siya maging maawain sa iyo. Pero kung ikaw ay maawain, ang kapaligiran mo ay magiging maawain din sa iyo. Ang tadhana ay maaawa sa iyo. Amen. If you are truly strict with yourself, then you will know how to be merciful to others. But do not try to be merciful to others without first being righteous with yourself. Every sloppy person is merciful to others because he has already been merciful to himself. If he sleeps late every morning, he will be very merciful to others who sleep late. This kind of mercy is not mercy at all. It is absolutely wrong. Ayun. Amen. So, maganda rin yung sinabi rito. Sabi niya, yung mga totoong maawain,
no, ay mahigpit sa kanilang sarili at maayos na tao at istrikto sa kanilang sarili. Halimbawa, yun nga, yung pagiging pagiging bumabangon na maaga. Kasi ito ay isang maayos na karakter ng isang believer na siya ay bumabangon na maaga upang makipag-fellowship sa Panginoon. Inuuna niya ang Panginoon. Meron siyang puso na gumising at mag-fellowship sa Panginoon. So, istrikto siya sa kanyang sarili. Pero yung mga hindi gumagawa nito, okay, hindi niya ini-istriktuhan ng katulad ng pag-i-istrikto niya sa kanyang sarili. Kundi kinaawaan niya sila, iniintindi niya sila. At hindi niya kinokondena, hindi niya kinakawawa, hindi niya ninanag o sinesermonan. So, yun yung ibig sabihin nito. Sa sarili mo, istrikto ka. Okay. At naaawa ka sa iba. Pero yung sitwasyon ng iba, hindi mo kasi sitwasyon yan. Pero sa halip na kondenahin mo sila, awa ang binibigay mo sa kanila. At yan ay tunay na awa. Naintindihan niyo? Pero, kung ikaw naman ay sloppy, ang ibig sabihin ng sloppy, bulagsak ang iyong karakter. Di ba? Minsan, mag-internet ka sa gabi, puyat na puyat ka, hindi ka na gumigising. Dahil yan, hindi ka makagising ng maaga. So, sloppy ka. Poor ang iyong karakter. Okay? At dahil ganyan ka, maawain ka rin sa mga taong katulad mo. Una mong kinaawaan ay yung sarili mo. Kasi, poor ang karakter mo, hindi mo siya in-improve. Kaya wala ka rin karapatan na kondenahin yung iba. Sapagkat ang una mong kinokondena ay yung sarili mo. Kaya dahil dyan, napakamaawain mo sa iba. Kasi ganyan ka rin. Ang sinasabi rito, hindi iyan ang kaawaan na binabanggit dito. So, naintindihan nyo na. So, mahirap mabuhay sa loob ng kaharian. Sapagkat sa loob ng kaharian, ginagawa tayo mga totoong tao. Hindi tayo mga peking tao. Ganun. So, sa loob ng kaharian, binibigyan ng diin ang pagiging maayos. Karakter mo, pananamit mo, ang iyong salita, dapat ginagawa mo. Sa loob ng kaharian, importante yan. Maraming tao sa loob ng kaharian, nagbibitaw ng mga salita, hindi naman ginagawa. Oh brother, gagawin ko yan. Kailan? 3 days tapos na yan. Wala. Hindi naman nagagawa. Kaya, ako mahilig din magsabi. Pag sinabi mong gagawin mo, kailan? Lagi, ang susunod na tanong ko, kailan? Sapagkat, pag sinabing gagawin, minsan malabo yan. Pero kung maayos ka, magbibitaw ka ng tamang schedule at gagawin mo yan. Dadating ka, dumating ka. Sinabi mo yan. Tutulong ka dito, tumulong ka. Sinabi mo yan. Diba? So, naalala ko may isang sister bagong dating ako sa isang lugar. Brother, pag natikman mo yung aking kare-kare, naku, napakasarap, brother. Ha? Talaga? Kailan ka ba magdadala? Sa Lord's Day, brother. Magdadala ako ng kare-kare. Sabi ko, sarap siguro ng kare-kare nitong sister na to. Dumating yung Lord's Day. Ang dala, corned beef. So, wala naman ako sinabi. Kaya lang, hindi ka maayos sa sarili mo. Di ba? Ang sabi mo, kare-kare. Ngayon, corned beef ang dala-dala mo. So, mga kapatid, huwag mong maliitin kung ano yung sinasabi mo. No, lalo na kung ang kaharap mong tao ay hindi ganyan. Ay, lako. No, stricto tayo sa ating sarili. Ang mga karakter natin maayos. Brother, antayin mo ako. 4 o'clock nandyan ako. Sige, inantay kita.
4:10 na, wala pa. Oh, 4:30 na, wala pa. So, ikaw ang nagsabi, ikaw ang nagbigay ng oras eh. Di ba? Stricto tayo mga kapatid sa sarili natin. Huwag natin idahilan yung traffic. Palaging na lang, traffic eh, traffic. Oo ba traffic? Saan ka pa pupunta na walang traffic? Kung minsan-minsan nangyayari, okay lang. Pero kung ganyan lagi, no, hindi na maayos yan. Diba? Pero, anong gagawin natin? Praise the Lord. Brother, naiintindihan kita, matraffic kasi. Diba? So mga kapatid, ang eklesiya kasi, no, ay dalawang parte. Isang parte ang stricto at yan ay sa sarili natin. At ang isang parte naman, kaawaan. At yan naman ay toward sa iba. At ito ang heavenly rule ngayon. Heavenly rule to. Hindi ko rule ito. Ito ay rule ng kalangitan. Amen. Yung sinasabi ko, yan din yung nababasa ko. Kaya lang, minsan yung mga example ko, tumatama ay. Kaya pasensya na kayo. Sasapul kayo eh. Amen. Amen. Only a strict person, a righteous person knows how to be merciful. Oh, yan ang sabi rito. Ang mga strictong tao, sila lang ang marunong maawa. At hindi sila naaawa sa sarili nila, kundi sila ay naaawa sa iba. At hindi ka rin maaawa sa sarili mo kung ikaw ay stricto at maayos na tao. Di ba? At hindi mo rin ipagmamalaki yan. Sapagkat sa loob ng kaharian, mababa tayo. Amen. If you would be merciful to others according to the fifth blessing, you must first be righteous toward yourself according to the fourth blessing. Amen. So, we must be righteous and strict with ourselves, never making excuses for ourselves. But when others offend us, thereby exposing their shortage, we must be merciful toward them. All those who are self-righteous condemn others and never let them go. To ourselves, we must be righteous and strict, serious and sober. But toward others, we must be merciful. So paulit-ulit siyang sinasabi. Paulit-ulit siya. Like, halimbawa, yung istorya ng pag-o-offend at na-offend. Kapag na-offend ang iba, ito ay paghahantad ng kanilang kahinaan. Dahil sila ay na-offend. At kung sa kanilang kahinaan, kinukondena natin sila, ibig sabihin yan, wala tayong awa sa kanila. O sa kabila ng kanilang pag-offend sa atin, kinukondena natin sila, ibig sabihin, wala tayong awa. Hindi tayo stricto sa ating sarili. Kasi kung yung tao ay nakaka-offend, yan ay paghahantad ng kanyang kahinaan. Meron mga ganyan sa eklesiya. Ang bilis nila sumagasa. Lahat ng galaw nila nakakatama. At maraming tao na o-offend sa kanila. Meron silang ganyang klaseng weakness. Diba? So anong gagawin natin? Patawarin mo na lang at kaawaan mo. Yun lang ang pwede mong gawin. Kung minsan, sa loob ng eklesiya, may mga pagkakataon, di ba? Hindi na ibalik yung kinuha sa'yo, hiniram sa'yo. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Kaawaan, pagpapatawad. Di ba? Kasi sa loob ng eklesiya, pinapanatili natin ang peace. Mahalaga, mga kapatid, sa loob ng eklesiya, merong kapayapaan. Merong kapayapaan. Alam niyo ba ang resulta ng walang kapayapaan na eklesiya? Hindi naman dahil maraming kapatid na magulo. At maraming mga kapatid na hindi ayos ang ginagawa. Hindi yan. Hindi yan.
Walang eklesiya o walang lugar na hindi walang ganyan. Maniwala kayo sa akin. Alam niyo ba kung pang ilang lugar na ito napuntahan ko ngayon? Hindi ko na mabilang. Pang ilan na ba ako? Minsan iisipin ko pa. Kaya magbilang pa ako. Ibig sabihin, maraming lugar ako napuntahan. At minsan, mga lugar ko, umaabot ng 10 years. Kaya kabisado ko ang sitwasyon ng mga eklesiya. Oo. Ano ba, dito sa isang eklesiya na puntahan ko, may isa o dalawang sister na talagang weird ang kanilang mga ugali. Kakatwa, kakaiba. No? Dati inisip ko, dito lang merong ganito. Pagpunta ko sa ibang eklesiya, may ganun din pala. Kaya sabi ko, ito yung sister ng kabilang church. Oo, ganun lahat. Sa lahat ng eklesiya, merong ganyan. Hindi nawawala. Subukan nyo. Pag pumunta kayo sa ibang lugar, kung anong meron sa church nyo, masusumpungan nyo, may ganun din sa kabila. Pero dahil ba dyan, nagkakagulo tayo? Nawawala ang ating kapayapaan? Hindi. Ang kulang sa atin ay kaawaan, pagpapatawad, pag-unawa, pag-adapt ng mga kapaligiran. Yun ang wala. Yun ang wala. Meron ba lugar na walang nangungutang? Walang ganun. Lahat ng church meron. Meron ganyan. Pero, dapat meron mga willing to go. Di ba? To suffer loss. Yun ang salitang ginamit ni Brother Liu Chicheng. Sabi niya, willing to suffer loss. Yan yung nawalan. Okay? Yun namang nangutang, dapat matuwid ka sa sarili mo. Stricto ka sa sarili mo. Dapat tapat ka sa sinasabi mo. So kung itong magkabilang ito ay marunong mag-adjust, walang trouble ang church. Laging peace yan. Peace ang church. Sabi mo, peace itong church na to. Ang babait ng tao rito. Ang titino. Hindi. Hindi. Anong meron dyan? Kaawaan, pagpapatawad, pag-unawa, di ba? Tempering, na-adjust sila, lumapat na sila sa kanilang sitwasyon. So, ano yan? Yan ang kaharian ngayon. Di ba? Yan ang kaharian. Stricto sa sarili, maawain sa iba. Yan ang kaharian. Amen. So, tama. Amen. Amen. We must be righteous and strict with ourselves, never making excuses for ourselves, but when others offend us thereby exposing their shortage, we must be merciful toward them. All those who are self-righteous condemn others and never let them go. To ourselves we must be righteous and strict, serious and sober, but toward others we must be merciful. So, inulit ko yan. Nabasa ko na kanina. Amen. So, okay, babasahin ko yung next. Sabi niya, in Himself, God is righteous. Yung Diyos ay tuwid siya. Diyos yan, ang pinag-uusapan natin. Ang Diyos natin ay matuwid. Walang pwedeng ihambing sa Diyos natin sa kanyang pagiging matuwid. Hindi ko nagagamitin yung stricto kasi ang salitang righteous, combination niya ng lahat ng perfectness eh. Oo. Ang righteous ay righteous. Walang kapintasan. Kaya ginagamit natin yung salitang matuwid. Wala kang butas na pwede siyang ikondena. Yan ang ating Diyos. Oo. In Himself, God is righteous. However, if He were righteous to the uttermost in dealing with us, we would all be killed. Kung gaano siya matuwid sa kanyang sarili at paiiralin niya yan,
sa paraan ng kung paano niya tayo tinatrato, walang mabubuhay sa atin. Lahat tayo mamamatay. Di ba? Ano mangyayari sa kaharian? Kaya ganito, sabi niya, although God is righteous in relation to Himself, He is full of mercy in dealing with us. As fallen sinners, we surely need God's mercy. Sino bang hindi kailangan ng mercy ng Diyos? Lahat tayo kailangan natin yan. Kung ang meron sa Diyos ay righteousness lang, tapos tayong lahat. Pero ang kanyang righteousness ay sa kanyang sarili. Pero toward others, toward us, siya ay punong-puno ng kaawaan sa atin. Kaya ano sinasabi natin? Dapat ganyan din tayo. Ganyan din tayo. Dapat tayo ay maging katulad ng Diyos. Stricto at matuwid sa ating sarili, pero punong-puno ng kaawaan sa iba. Amen. We also must learn to be righteous with ourselves and merciful toward others. This matter of being righteous toward ourselves and merciful toward others is not first a matter of outward behavior. It is first a matter of our inward attitude, of our inward being. Hindi lang siya attitude. Dapat ma-constitute tayo. Kasi ang pinag-uusapan dito ay stricto sa ating sarili, merciful to others. At ito, hindi lang siya panlabas na ugali, kundi dapat tayo ay nabubuuan ng ganitong bagay. Ang mga tao ng kaharian ay hindi lang gumagalaw ng panlabas, no, kundi dapat yung kanilang persona ay puspos ng buhay, puspos ng espiritu, no, upang tayo ay tugma, lapat sa kaharian. At yan ay ang buhay eklesiya ngayon. Amen, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga salita na binibigay mo sa amin, mga salita ng pagpapasakdal, upang sa pamamagitan ng mga pagpapasakdal mo, kami maging lapat sa iyong kaharian ngayon. Panginoon, salamat sa iyo. Ikaw lang ang isa na makakapag-perfect sa amin, sapagkat ikaw lang ang perfect sa iyong buhay. Salamat, Panginoon. Amen.